Okay, so ngayong umaga, Joe, pag-uusapan natin kasi syempre, di ba, sinasabi na lahat ng mga miyembro ng lipunan na talaga meron silang mako-contribute para syempre maging solusyon sa lahat ng mga problema na nakikita sa isang community. At syempre, maswerte tayo, Joe, kasi meron tayong makakasama na country manager ng Ashoka Philippines. Walang iba kundi si Miss Terry Jaime Mora. Good morning. Morning, Good Terry. morning. Alright. Okay, so, Terry, simulan natin. Ashoka. Kasi kami ni Jules, hindi kami familiar eh. Ano bang Ashoka? Ang Ashoka ay ito ang pinakamalaking samahan ng mga social innovator or social entrepreneur sa buong mundo. Inumpisahan to noong mga 1980 at as of now we have over 3,000 fellows in more than 70 countries. Alright. Miss Terry, pag sinasabing social innovator, entrepreneur, ano ang ginagawa nito? Ang mga social innovator, social entrepreneur, ito yung mga taong may kakaibang mga solusyon sa mga problema natin sa lipunan o sa komunidad. Ito yung mga taong long-term ang mga proyekto nila. Iba po ito sa mga, halimbawa po yung mga traditional social programs tulad po ng mga medical mission or school feeding program. Dahil yung tinitignan ng isang social innovator or social entrepreneur, yung paano ko ba kailangang baguhin ang sistema para hindi na maulit itong mga problema. And of course, nandun yung word na entrepreneur. So, are they businessmen na merong mga programs para makatulong sa mga, yun nga, sa mga nangangailangan? Ganun ba yun? Ginagamit lang po namin yung salitang entrepreneur dahil tulad po ng mga business entrepreneur na nagpapatayo po ng bagong business o bagong industriya, yung mga social entrepreneur naman, sila yung mga nagpapatupad ng bagong social programs, bagong mga social movements. So, kumbaga, Joe, beyond the usual solutions lagi yung binibigay nitong mga tao na to. So, Ashoka, meron tong network ng mga social entrepreneurs. So, ano ba yung significance sa pagkakaroon ng network, lalo na kapag social innovator ka? Napaka-importante po ng pagkakaroon ng network sa ganitong trabaho kasi pag ikaw ay isang social innovator at medyo kakaiba yung pagtingin mo sa isang problema sa lipunan at hindi pangkaraniwan yung mga proyekto na ikahi mo, konti lang talaga yung nakakaintindi sa ginagawa mo. Kaya sa Ashoka, ito ay isang safe space, isang community para sa mga social innovators. So kahit saan ka pumunta sa mundo, may Ashoka Fellow na makakatulong sa'yo at pwede kayong magkaroon ng collaboration. So, sorry, curious lang. How do you establish your network? Marami kaming, kasi meron kaming mga nominator network at hindi lang social innovators yung kasama dito sa global community ng Ashoka. Mayroon din kaming mga business entrepreneurs, mga academics, mga media, journalists na handang tumulong sa mga social innovators natin. Okay. So, Ms. Terry, kanari may mga boss tayo na interested na gumawa ng social solutions, of course, doon sa community nila. Paano po ba sila makakapag-ugnayan sa inyo na interested sila tumulong pero hindi nila alam kung paano simulan do? At kailangan nila na network. Paano sila makaka-directly communicate with you guys? Pwede pong pumunta dun sa aming philippines.ashoka.org kasi marami po dong mga at makikita po nila yung iba't ibang profiles ng mga Ashoka Fellow na ngayon sa buong mundo. Pwede nilang tignan dun kung ano yung iba't ibang mga programa, mga new approach, new ideas na nagawa na ng mga Ashoka Fellows. At pwede rin silang mag-self-nominate kung nakaumpisa na po sila ng mga proyekto nila. Pwede silang mag-nominate sa amin upang makasali dun sa Ashoka Fellowship. And Ashoka, established na siya, siguro, especially globally. So kung merong, yun nga, mention ni Jules, kung merong gustong magsimula, pwede ba kayo mag-provide ng mga case studies or mga documents ninyo, syempre from your past experience para matulungan yung mga bagong social entrepreneurs? Marami pong available resources for change makers and social entrepreneurs. Meron din po kami sa philippines.ashoka.org at saka sa changemakers.com. Okay. Ms. Terry, we were talking about sustainability, di ba? Sa lahat ng
which is really important na para mas makita natin mas mahaba yung impact. Pero how do we measure the success of a certain project? Lalo na sustainable siya, mahabang long term siya. Paano malalaman na successful to in the long run? Kasi yung sa Ashoka Fellowship, iba yung approach namin. So yung sinusuportahan namin, yung driving force, yung social innovator behind the idea. So we support the person and not just the project. So yung tinitingnan namin dito, kung ano yung impact ng mga Ashoka Fellows namin. Kaya tinitingnan namin 5 and 10 years after they join this lifetime Ashoka Fellowship, have they had systemic change? So we see na-replicate na ba yung mga programs nila ng iba't ibang mga organizations dun sa bansa? Were they able to have to help with policy reforms in the country? So yun yung mga long-term metrics namin for success. Kumbaga yung big institutions talaga yung ma-influence nila. Yes. Okay. Okay, so Jules, alam mo, a while ago, napag-usapan namin ni Terry, na-discuss nyo sa akin na nag-start pa lang sa Philippines. Pero, though nag-start pa lang, gaano na ba kalaking institution ang Ashoka dito sa Pilipinas? So, tama, paumpisa pa lang ang Ashoka dito. Although meron na kaming, na-elect na namin ang unang, very first Filipino Ashoka Fellow na si Fatima Gurley Garcia Lorenzo. Siya yung founder ng KAIF Foundation. At malaki na rin yung aming nominator network from across the country, from Northern Luzon to Mindanao. Dahil tinutuloy nga namin itong paghanap sa mga susunod na Ashoka Fellows sa bansa. Alright. Before we end, Ms. Terry, lalo na, gaya na nabanggit nyo kanina, pahapiyaw nyo nasabi kung ano yung mga usual process kapag magno-nominate ka na sarili mong program or what. Paano po yung magiging basic process, lalo na kung may mga Filipino social entrepreneurs tayo na gusto magpa-affiliate with Ashoka, and what would be the requirements? So yung hinahanap po namin sa isang Ashoka Fellow, una, ano ba itong new idea nila, anong new approach, pangalawa, potential for social impact ng iyong idea. Tinitingnan din namin kung ano yung creativity at entrepreneurial quality, kung may kakayahan at kusa ba yung tao na ipatupad ang kanyang mga innovations. At tinitingnan din namin yung ethical fiber, kung mapagkakatiwalaan ba ang taong ito. Madali lang ang process. So, to nominate or self-nominate, just go to philippines.ashoka.org. And ano-ano ba mga future plans ng Ashoka dito sa Philippines? Itutuloy talaga namin yung paghanap sa mga Ashoka Fellows sa Philippines, at gusto naming suportahan ang mga local change makers natin, lalo-lalo na po yung mga nasa labas ng Maynila o NCR. So tinitingnan namin yung kung sino ba ang mga change makers sa Northern Luzon, Visayas at Mindanao. Alright, Ms. Terry, sa pagtatapos ng interview natin, siguro parang dagdag inspiration na rin sa mga boss natin. Ano po ba yung mga examples ng itong mga programs na na-nominate na nga dito sa Ashoka na patuloy na na-implement na yun sa iba't ibang panig ng bansa or ng mundo? I think best example po ay yung fellow namin ngayon na si Gurley Lorenzo. So siya po, yung pinapatupad po niya ngayon ang first national system, psychosocial support system for children with cancer and other chronic illnesses in our public hospitals. Alright, so ano po yung naging dito, innovation dun sa usual na pagtugon dito sa problema na to? Yung simple lang kasi yung ideya ni Gurley Lorenzo, kasi nakita niya na yung mga batang may cancer at yung mga batang may mga chronic illnesses, lalo na sa mga pampublikong ospital natin, nawawalan sila ng pagkakataong ituloy ang kanilang pag-aaral, ang kanilang paglaro, yung pagkakataong maging bata. At nakita rin ni Gurley na naapektuhan din nito yung kanilang mga treatment sa cancer. Kasi lumalaki na rin sila dun sa ospital. Kaya naisip ni Gurley na kailangan talaga itong psychosocial support para sa mga bata, dahil hindi lang ang medicine sa mga gamot sa treatment ng cancer, kundi holistic support din. Hindi lang para sa mga bata, pero para din dun sa kanilang mga pamilya at sa mga doktor rin. Okay, so in behalf of the entire People's Television Network, we commend you guys for your efforts. So maybe gusto mong mag-reach out sa mga kababayan natin dyan na katulad din nyo, gusto rin gawin ang kanilang part sa community. Anything you would like to tell them? I encourage you to continue your project, continue your work.
to be change makers dahil kailangan talaga ito ng ating bansa. At syempre, kung may kilala po kayong mga karapat-dapat na social innovators na gusto nyong i-nominate sa aming Ashoka Fellowship, please visit philippines.ashoka.org and Alright. nominate them. Okay, ayun nga, Thank John. you. The government cannot do it only alone, di ba? So, kailangan kasama yung mga mamamayan. Kasama na nga dito na sana ma-appreciate ng mga kababayan natin na merong mga avenues tulad nitong sa Ashoka nga na nagbibigay ng pagkakataon para syempre magkaroon ng solusyon sa iba't ibang komunidad. So, maraming salamat po. Nakasama natin, mga boss, ang country manager ng Philippines, Miss Terry Jaime Mora. Thank you so much. Thank you, Terry.